Magandang good afternoon mga kapatid. Kayo ba'y gising pa? Salamat po dahil ako'y gising pa rin. Akin pong napansin na ang mga nagsasalita ay pabata ng pabata. At ako po'y natutuwa dahil baka ang tingin ninyo sa ako'y isang bata pa rin. At lalo pong ako'y nagugulat sapagkat habang tumatagal ang pagsasalita nila ng mga mensahe, ay paganda ng paganda. Ay parang gusto ko nang umatras yata eh. Pero hindi ko po yung gagawin. Dahil ako po'y tinawag ng Diyos bilang isang lay worker at isang UCM ng Magil Memorial Church. No retreat, no surrender. Bago ko po padaluyin, minamahal kong mga kapatid, ang diwa ng ikalimang wika, ay samahan po muna ninyo akong lumapit sa Diyos upang manalangin at inyo rin pong mapapakinggan na may katugunan ng Panginoon sa panalangin ito. Dear Jesus, I said, I am too tired to go on. But you said, I will give you rest. I said, I am feeling alone. But you answered, I will never leave you. I said, I am afraid. But you said, I will protect you. I said, Jesus, I can't make it. But you answered again, I will carry you. I said, I am lost, Jesus. But you answered, I will save you. Ang mabuting balita, ayon sa aklat ng Juan, chapter 19, verse 28, ay nagpapahayag po ng katotohanang ito ang isinasaad. Pagkatapos nito, pagkaalam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na nga, upang matupad ang kasulatan ay kanyang binigkas. Nauuhaw ako. At hindi lang po ang ating Panginoong Jesus ang nauuhaw. Sa mga sandali pong ito'y ako'y nauuhaw na rin. Kayo po, baka kayo nauuhaw. Alam kong kayo may mga baong mineral water sa inyong tabi. Uminom po muna kayo para mawala ang inyong nerbiyos sa pakikinig. Ang 7 wika po ng Panginoong Hesus sa krus ay sadyang punong-puno ng kahulugan. Dadaling ko po sa inyo ang ikalimang wika ni Jesus habang siya ay nakapako sa krus. Nauuhaw ako. Dalawang kataga na nagpapahayag ng pagiging tunay na tao na Jesus sa yugtong ito ng kanyang buhay bilang tao. Bakit po kaya sumigaw si Jesus nang nauuhaw ako? Una po, bilang tao, ay tunay ngang naramdaman ni Jesus ang napakatinding pagkauhaw. Isipin na lamang po natin ang hirap niyang dinanas mula nang siya'y dakpin, palakarin, napasan-pasan na isang napakabigat na krus. At iyon po ay nararamdaman niya ang sakit at hapdi ng paglatay sa kanyang katawan at hampas ng latigong katad ng mga kawal Romano katulad po ng ating nasaksihan sa video. Ayon po sa pagsusuri ng mga eksperto, ang katawan po ni Kristo Jesus ng mga sandaling iyon ay tumanggap
at nagkaroon siya ng 100 at 60 sugat sa kanyang buong katawan. Napakasakit po. Ay pagka ganun po ang kalagayan ng tao, talagang ikaw ay mauuhaw. Bakit po? Ay sa ganung kalagayan na pawis at dugo ang lumalabas sa buong katawan ni Jesus, hanggang siya makarating at makaakyat sa puok ng mga bungo na sa wikang Griego ba gayon o Hebreo ay Golgotha. Sa tagpong ito po na si Jesus ay nauuhaw sa material at tunay na tubig. Yun po ay isang dahilan. Si Jesus ay sadyang nauuhaw sa material at tunay na tubig. Nabagamat siya ay tinangkang painumin ng alak na may halong mira, ay hindi niya ito tinanggap. At hindi naman niya ito hiningi, kagaya po ng sinasabi sa Marcos 15:23. Alam po ninyo yung alak nung kapanahon ng iyon ay pampaampat ng hapdi. At yung po namang mira ay isang bunga na kung iyong dudurugin ay maamoy mong napakabango. Ngunit kapag inihalo mo sa alak, ito po'y napakapait. Napakapait. Kaya nga po, bagamat gustong-gusto ng Panginoon na uminom, ay kanya itong tinanggihan. Hindi niya ito ginawa dahil nais niyang madama ng lahat ang puspos na hirap sapagkat siya ay naparito upang magdusa para sa ating mga kasalanan. Nakapagtataka po na kung sino itong lumalang ng lahat ng bagay sa sanglibutan kasama na ang tubig na kinauuhawan niya, ay siya pa ang sumisigaw ng nauuhaw ako. Sa mga sandali pong iyon ay ipinapahayag na Jesus at kanyang inilalarawan ang kanyang napakadakilang pagpapakumbaba at pagpapakasakit na sana ay kayo, ako, tayo ang nasa ganong kalagayan ng pagdurusa. At ito po ang kahulugan ng sinasabi sa 2 Korinto 5:21. Yaong hindi nakakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo ay maging sa kanya'y katuwiran ng Diyos. Pangalawa pong dahilan kung bakit sumigaw ang Panginoon ng ako'y nauuhaw o sa kabaligtaran ay nauuhaw ako. Siya po ang lumalang ng tubig. Siya ang nagpaulan at nagpabaha sa buong sanlibutan noong panahon ni Noah. Tunay po na kayang tighawin ni Jesus ang kanyang uhaw. Ngunit sa Espiritu ay mahirap tighawin sapagkat hindi niya pipilitin na sumampalataya sa kanya ang tao. Sa Juan 11:35 ay inyo pong mababasa doon na lumuha si Jesus dahil sa kawalan ng pananampalataya ng mga tao sa kanya. At siya'y lumuhang muli para sa Jerusalem, bunga ng pagtanggi ng mga Hudyo sa kanya. Napakabigat isipin na ang Panginoong Hesus ang tumayo at tumawag sa buong sanglibutan upang magsisi at lumapit sa kanya, sang-ayon sa sinasabi sa Mateo 11:28-30. Lumapit sa akin ang lahat na napapagal at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y aking pagpahingahin. Ngunit ang tao po'y patuloy na tumatanggi, at marami ang tumatanggi hanggang sa ngayon sa Panginoong Hesus. Dahil maraming di kuno ay mga Kristiyano daw at mananampalataya. Ngunit hindi makita sa kanilang buhay ito. Ayaw hubarin ang utang nagtataglay ng kayabangan, mainggitin, madaldal, palapuna, at mapagmataas. Ang sabi po ni Professor Thomas Andres, yung pong aming naging resource speaker sa isang ginawang supervisory and management seminar, ay ganito po ang kanyang kawikaang binanggit sa amin. Ang kawayan habang tumutubo, mataas na langit ang itinuturo. Kapag ito'y lumaki at saka lumago sa mababang lupa, doon ito yuyuko.
Ito po ang isang katotohanang binanggit ni Mahatma Gandhi ng India. Ako'y hindi magiging Kristiyano dahil sa mga Kristiyano. Napakasakit isipin po, ngunit tayo ay madalas na siyang nagiging dahilan ng hindi pagiging Kristiyano ng tao. Ano po ang ating dapat gawin? Tayo po bilang tao ay nararapat na tumayo sa harapan ng Diyos at tighawin ang uhaw niya sa pamamagitan ng ating pananampalataya. At sa pangatlo po, na dahilan ng kanyang pagkauhaw, si Jesus ay nauuhaw sa ating paglilingkod. Sinasabi po sa Roma 12:1-2, hinihingi ng Diyos na ibigay natin ang ating sarili sa paglilingkod sa Diyos. Ito ang ating karapat-dapat na pagsamba. Kung ang tao ay marunong tumanaw ng utang na loob sa tao, tayo pa kaya ang hindi tumanaw ng utang na loob sa Diyos? Inilalagay po ba natin ang Diyos sa pinakamababang antas ng ating buhay? Na kapag tayo'y nagtatamasa na ng ginhawa sa buhay, ay nawawalan na tayo ng panahon para sa Panginoon. Ipahintulot po ninyong daling ko sa inyo isang napakikling kwento. Sa isa pong iglesia, ay mayroong isang kaanib na masipag at dumadalo sa lahat ng mga gawain. Hanggang dumating po sa isang pagkakataon na hindi na siya nakikita sa simbahan. Hindi na siya sumasama sa mga gawain ng kung ilang panahon. Kung kaya't naisipan ng pastor, naisipan ng ilang elder at ng mga lay worker na siya ay dalawin. At sa kaniyang pagdalaw ay natagpuan niya ang kaanib na ito na abalang-abala sa kanyang babuyan, pati ang kanyang asawa. At nang sila'y magpanagpuan, sabi noong may babuyan na kaanib na ang pangalan ay Buboy, ay ganito po ang kanyang sinabi, "Aba, pastor, napasyal kayo. Ano po ba ang atin?" Ay di sumagot naman ng pastor, "Kapatid na Buboy, kami napagawi dito dahil kami bumibisita sa mga kapatiran. At ikaw ay isa sa aming ninanais na dalawin. At dahil sa napapansin namin na hindi ka na namin nakikita o nakakasama sa pananambahan at sa gawain ng iglesia." Ay pakamot-kamot ang ulo ni kapatid na Buboy at ang sabi, "Pastor, pasensya na po. Ay kami pong mag-asawa ay abalang-abala dito sa mga baboy Ay kawawa naman po pagka aming napabayanan. Hindi ko nga po malaman kung ano aking gagawin Ay di sumagot ang pastor, ibig sabihin ay may problema ka sa iyong mga baboy. Yun nga po pastor O sige, halika kayong mag-asawa. Lumapit tayo magsama-sama at tayo mananalangin. Ay sige pastor. Ay di nanalangin na nga po ang pastor. At ang wika niya ganito, "Panginoon, naririto po kami sa tahanan ng aming kapatid na Buboy at sa kanyang asawa. Amin po siyang dinadalaw at aming nalaman ang kanyang malaking problema na kung kaya siya hindi nakasisimba at nakapaglilingkod ay dahil sa kanyang mga alagang baboy. Dahil dito, Panginoon, amin pong hinihiling at isinasamo na patayin mo ng lahat ang mga baboy na ito upang siya ay magbalik sa iglesia at makapaglingkod." Ay di nagmulat ng mata yung mag-asawa at ang sabi, "Ay pastor, bakit po baga naman gano'n ang iyong panalangin na papatayin lahat ang aming mga baboy?" Ay di ang sagot ng pastor ay, "Kapatid na Buboy, sino ba ang nagkaloob sa iyo ng ginhawang iyan na magkaroon ka ng maraming baboy?" Ay siyempre po, ang Panginoon. Sino ang pinagmulan at sino ang nagbigay sa iyo ng ginhawang tinatamasa mo ngayon? Ay siyempre po ang Panginoon. Kung gayon, ipinagpapalit mo ang baboy sa Diyos. Ay hindi naman po.
Ay ano ginagawa mo? Araw ng linggo, nandito ka sa iyong baboy. Hindi ba nakakahiyang ang panahon para sa Panginoon ay iniuukol mo sa mga baboy? Mga kapatid, nararapat po ng tao ay magbigay ng panahon sa pagdalo at pagsamba sa Diyos. Sangayon po sa Maranatha Evangel noong 1976, kapag ang isang tao ay nabuhay sa loob ng 75 taon, ay gagamitin niya ang mga panahon o taon sa ganitong pamamaraan. 6 na taon sa pagkain, 10 taon sa pagtatrabaho, 23 taon sa pagtulog, at 6 na buwan sa pagsamba. Ganito po baga tayo, minamahal kong mga magulang at mga kapatid? Sa dahilang ito, ang Panginoong Hesus ay nauuhaw talaga sa ating paglilingkod sa ating panahon ngayon. Ipaglingkod natin ang panahon para sa Kanya. Maglaan at magbigay tayo ng panahon sa pagdalo sa pananambahan. Ay kung araw ng linggo ay ganito po tayo karami, tuwan-tuwa ang Panginoon. Pero pagka po maraming bakanting upuan, tiyak, nalulungkot ang Panginoon. Dahil maraming espiritong nasimbang hindi natin nakikita. Hindi po ba? Naririyan po ang ating Sunday School. Mapalad na magkaroon 20 dumadalo. Bahagi ng ating paglilingkod. Sa prayer meeting, tuwing Miyerkules, makikita ninyo ang mga dumadalo. Hindi nagbabago. Ay tayo nakasapit na sa 100 taon. At sa ating mga gawain sa loob at labas ng iglesia, nalilimut nating maging bahagi sa paglilingkod. Kung kaya nga po't sumisigaw ang Panginoong Hesus, nauuhaw ako. Sumisigaw siya ng nauuhaw ako sapagkat naaalaala niya na siya'y nauuhaw sa tunay na tubig. Ngunit higit sa lahat, siya ay nauuhaw sa ating pananampalataya, sa paglilingkod at pagmamahal. Huwag po nating iwanan si Jesus dahil hindi niya tayo iiwan kailanman. Ako po'y mayroong hihilingin mga kapatid. May mga hymnal po tayo sa ating mga upuan. Pakibuksan po ninyo sa 179 at sasamahan ninyo ako na awitin ito. Ligaya kung ako'y naglilingkod sa hari kong manunubos, kapayapa at kagalak ay lubos kung ako'y naglilingkod. Kung ako'y naglilingkod, ang buong kaya'y handog, ang tuwa'y di matatapos kung sa Kanya'y maglingkod. Napakatamis pong pakinggan. Kay ligaya kung ako'y naglilingkod. Tunay na dapat tayong maglingkod sa Panginoong Diyos habang tayo nabubuhay. Dahil tayo ay nilalang niya. Siya ang namatay sa krus para sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kayo po ba'y gising pa? Alam ko po na ang tanging gamot sa antok ay matulog. Pero mga kapatid, huwag po kayong tutulog dahil naganap na. Malapit na pong matapos, iisa na ang kasunod ko.
naganap na. Ito ang ika-6 na wika. Sa wikang English po, ito ay, it is finished. Sa Tagalog po, tapos na. At sa salitang Grego, tetelestal, o nangyari na. Kaya pwede na po akong umalis. Joke lang po. Nasabi ni Jesus ang salitang ito, matapos niyang sipsipin ang maasim na alak na inilagay sa espongha. Ang tema ng ating pagdiriwang ng mahal na araw ngayon ay masayang tahanan, mapagpakumbabang naglilingkod sa pagpapanumbalik ng sangnilikha. Naganap na. Natapos na ng Diyos na likhain ang lupa at langit, ang dilim at liwanag, ang hangin na ating nilalanghap, ang tubig na ating iniinom, ang dagat na naglalaman ng yaman at pagkain para sa atin, ang kalawakan, mga halamang namumunga at nagbubutil, lahat ng uri ng hayop, at wala na tayong hahanapin pa. Kompleto na nilalang ng ating Panginoong Diyos ang lahat ng ating kailangan. At ang pinakahuling nilikha ng Diyos ay ang tao upang siyang mamahala sa kanyang mga nilikha. At pinagbasda ng Diyos ang lahat niyang ginawa at siya'y lubos na nasiyahan. Gayon nga nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit, at lahat ng bagay na naroon. At ito'y ginawa niya sa loob ng 6 na araw. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito, at siya ay nagpahinga sa 7 araw. Subalit ano ang nangyari sa mga nilikha ng Diyos? Bakit po natin kailangang mapanumbalik ang sangnilikha? We affirm the fact that God is the Creator and God is the real owner of everything. Sabi nga po sa Awit, chapter 24, verse 1, ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari si Yahweh, ating Panginoon. So, ang nagmamay-ari po ng lahat ng nilikha ng Diyos ay siya. At tayong mga tao ay isa lamang sa mga nilikha at hindi tayo ang may-ari ng mga nilikha ng Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ng responsibilidad na pamahalaan ang kanyang mga nilikha upang makasiguro siya na lahat ng mga ito ay naaalagaan ng maayos. As stewards of God's creation, we have the responsibility to ensure that God's creation are not destroyed, that God's creation are not abused, and God's creation are not exploited. Naging mabuti ba tayong katiwala sa mga nilalang ng Diyos? Nakita po natin sa mga audiovisual presentation, simula po ng Lunes hanggang Miyerkules Santo. Ipinakita po sa ating widescreen. At nakita natin ang iba't ibang klase ng pagkasira ng kalikasan. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay dumaraing. Sabi nga po sa Romans 8:22-23, alam natin na hanggang ngayon ang isang nilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila. Tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay napapahimutok samantalang hinihintay natin ang pag-aampon sa atin ng Diyos. Bakit po tayo napapahimutok? Dahil nakikita natin na sira na ang mga nilikha ng Diyos. Kung maririnig lamang natin ang pagdaing at paghihinagpis ng kalikasan, marahil ay may bahagi sa ating pagkatao
na makakadama ng awa at habag sa kanila. Sino ang dapat sisihin? Ang walang katapusang pagnanasa ng tao para sa pansariling kapakanan. Wala silang pakialam kung masira man ang kapaligiran at magdusa ang maraming tao. Basta kumikita sila ng pera. Likas sa tao ang pagiging walang kasiyahan. They are making modern technology as an excuse for their own vested interest. Gaya ng conversion of rice fields into residential lots or factory. Ginawa ng mga subdivision ang ating mga tubigan. Kaya po ngayon, nag-i-import po tayo ng bigas. Ang atin pong NFA ay nag-i-import ng bigas sa ibang bansa. Ang virgin forest, ginawa ng kaingin. Idagdag na ang illegal logging, illegal mining, illegal fishing, at iba pang klase ng mga illegal na nakasisira sa kalikasan. Nawala na ng tirahan ang mga ibon, ang mga hayop sa gubat, at ang mga isda. Hindi na magkakaroon ng pagkakataon ang ating mga anak at ang ating mga apo na makakita ng mga ibon at hayop sa kagubatan, gaya ng ibong kalaw. Alam niyo po ba ang kalaw? Hindi nakilala kung ano ang kalaw. Gaya po ng kuwago, gaya po ng usa, at baboy damo. Dahil nakalbo na ang kagubatan at wala na silang titirhan. Ito ang nagiging dahilan ng pagkakaroon ng pagbaha, landslide, at mga kalamidad. Walang masama sa pag-unlad kung ito'y hindi nakasisira o nakapipinsala sa ating kapaligiran. Gaya ng air pollution mula sa mga factory at usok ng mga sasakyan, water pollution, sanhi ng oil spills ng mga barko, at waste materials from hospitals, factories, at mga irresponsableng pagtatapo ng basura. Napakarami pa ng mga nakikita nating pagkasira ng mga nilalang ng Diyos, at hindi ko na ito kailangan pa pong isa-isahin sapagkat limitado ang oras ko sa pagsasalita at baka kayo makatulog. Naganap na. Ito ang ika-6 na wika. Natapos na ng Diyos ang paglikha. Nangyari na rin ang distraction na gawa ng mga tao sa kalikasan. Ang tao po ang pinagkatiwalaan ng Diyos na mamahala o mangalaga sa kanyang mga nilikha. Subalit ano po ang ginawa ng tao? Pinabayaan niya ang sa kanya'y ipinagkatiwala. Sa kabila ng lahat ng ito, nadarama pa rin nating lahat ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi niya tayo pinababayaan sa kabila ng ating mga ginawa sa kanyang mga nilalang. Paulit-ulit niya tayong pinatatawad sa ating mga kasalanan. At paulit-ulit din nating ipinapako si Jesus sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Napakabuti ng Diyos. Kahit patuloy ang ating pagsuway sa Kanya, ay hindi niya tayo iniiwan. Ibinibigay pa rin sa atin ang lahat ng ating pangangailangan. At bilang ganti sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa atin, kailangan nating magkaisa na panumbalikin ang kagandahan ng sangnilikha. Bilang pamilya at itinalagang katiwala, nararapat lamang na labanan natin ang anumang gawain na nagdudulot ng pagkasira sa ating kapaligiran. Tulong-tulong po nating pagyamanin at pangalagaan ang likas na yaman na ibinigay sa atin ng Diyos bilang masasayang tahanan
at sambahayang Kristiyano. Sabi nga po sa Kawikaan, chapter 22, verse 6, ituro sa bata ang landas na dapat niyang lakaran at sa kanyang pagtanda, hindi niya ito malilimutan. Idagdag po natin sa version ng Kawikaang ito ang katuruan sa Biblia at gawin nating ituro sa bata na mahalin at alagaan ang kalikasan at sa kanyang paglaki, aanihin niya ang kasaganaan. At hindi lamang mga kabataan, mga kapatid, ang kailangang turuan. Tayo mang mga nakatatanda ay kailangan ding magkaroon ng proper education and training sa pangangalaga ng ating kalikasan. Dahil nakakalimutan po natin ang tamang pag-aalaga sa ating kalikasan na nilalang ng Diyos. Pangarapin nating magkaroon muli ng masayang pamayanan, masayang tahanan, mayamang kapaligiran, sariwang hangin, malinis na tubig inumin, at masaganang pamumuhay. Simulan po natin sa ating mga tahanan sa pamamagitan ng proper segregation ng ating mga basura at iwasan ang pagsunog ng mga ito dahil ito po ay nakasisira sa ating ozone layer. At kapag nagawa natin ito, buong pagmamalaki na masasabi nating nagampanan na namin, nagampanan ko na ang pagiging isang mabuting katiwala ng mga nilikha ng Panginoon. Tetelestal, naganap na ang kanyang gustong mangyari sa kanyang mga katiwala. Ang mapanumbalik ang kagandahan ng isang nilikha sa pangunguna ng mga pamilya at ng simbahan ay ito po ang gusto ng ating Panginoon. At dapat po umpisahan natin sa ating mga tahanan, ituro sa ating mga anak, dahil nga po ang pamilya ay binubuo ng tatay, ng nanay, at mga anak. At kailangan po tayong magsama-sama, magtulungan upang alagaan ang sangnilikha ng Diyos. Dahil tayo po rin ang makikinabang pagdating ng araw. At kung hindi natin ito gagawin, malamang po na hindi bibilang ang maraming taon ay mawawasak ang ating kapaligiran at tayo din ang magiging biktima. Kung kayo po ay naka-attend ng aming spiritual retreat kahapon, maganda po ang naging talakayan doon. Nagkaroon po ng pagpapahayag o pag-share ng disaster risk reduction kung paano po mababawasan ang panganib na dahil sa disaster o kalamidad. Sayang alang po at iilan ang umattend at hindi nila narinig, hindi nila nalaman kung paano po ang tamang pangangalaga sa ating kalikasan. Umpisahan na po natin ngayon. Hinahamon ko po ang lahat ng tahanan, ang lahat ng pamilya. Sama-sama po nating gawin. Pangalagaan natin ang nilikha ng Diyos. Umpisahan natin sa ating pag-uwi, sa ating mga tahanan. To God be all the glory. Amen. Pakinggan po natin ang inihandang awit panalangin para sa kalikasan mula sa mga lay workers ng ating simbahan.